Binalik ni Krishna at Arjuna ang mga nawawalang anak ng Brahmana mula sa Krishna Book, Chapter 89. Noong unang panahon sa isang kaharian sa lungsod ng Dwarka, may isang Brahmana o pari na nakaranas ng isang sumpa. Bawat beses na siya ay nagkakaanak, ang sanggol ay agad nawawala. Sa sandaling ito ay isinisilang. Walang sino man ang makapagpaliwanag. Maging ang pinakabatikang manggagamot o astrologo ay walang sagot. Sa matinding dalamhati ng Brahmana ay dumulog sa hari ng Dwarka, si Maharaj Ugrasena, at sa mga pinuno ng Yadu Dynasty. Nagreklamo siya. Sa isang kaharian na pinamumunuan ng mga dakilang mandirigma at tagapagtanggol, bakit nawawala ang anak ko tuwing siya'y isinisilang? Bakit walang makapagtanggol sa amin mula sa misteryong kamatayang ito? Anong silbi ng isang hari kung siya ay hindi makapagprotekta sa kanyang nasasakupan? Ang mga mandirigmang gaya ni Pradyuma at Samba ay hindi makasagot, ngunit naroroon si Arjuna, ang dakilang Pandava. Tumindig si Arjuna at nagsabi, "Ako si Arjuna, tagapagdala ng Gandiba. Ako ang pumatay sa mga dakilang mandirigma sa Kuruksetra. Ako ang disipulo ni Drona, kaibigan ni Krishna. Pinapangako ko, o Brahmana, na ang susunod mong anak ay hindi mawawala. Ako mismo ang magbabantay kahit pa kailangan kong harapin ang kamatayan." Sa susunod na pagsilang ng anak ng Brahmana, si Arjuna ay nagbantay mismo. Gumamit siya ng mga sandata at astras upang gumawa ng mahiwagang pader sa paligid ng bahay. Binantayan nito araw at gabi. Ngunit sa mismong oras ng pagsilang na parang sinadya ng kapalaran, ang sanggol ay muli na namang nawala. Nagsabi si Arjuna, "Kung hindi ko maibabalik ang sanggol na ito, itatapon ko ang aking sarili sa apoy. Hindi ko hahayaang mantsahan ang pangalan ko." Nang marinig ni Krishna ang panata ni Arjuna, siya ay lumapit sa isang banayad ngunit makahulugang ngiti. Sinabi niya, "Arjuna, kaibigan ko, sasamahan kitang maglakbay. Maglalakbay tayo sa mga lugar na lampas sa mundo." At sila'y sumakay sa Divjarata, isang karwaheng makalangit, at lumipad sa kalangitaan. Dumaan sila sa iba't ibang planeta. Ngunit kahit saan sila magpunta, wala ni isa mang makakita ng sanggol, hanggang sa lumampas sila sa mga mundo ng material at marating ang maharlikang kaharian ng Vaikunta. Ang karwaheng ito ay hindi gawa sa bakal o kahoy, kundi sa espiritual na enerhiya, isang transcendental bahana na lumilipad sa bilis ng isipan, dala ng mantra at kapangyarihan ni Krishna. Habang sila'y lumilipad pataas, unti-unting naiwan nila ang impluwensya ng guna o tatlong katangian ng material na kalimkasan. Dumaan sila sa iba't ibang planeta sa sistemang Vedic cosmology. Sa bawat pag-akyat, ang liwanag ay nag-iiba. Mula sa sikat ng araw, naging gintong ulap. Pagkatapos ay naging maladiamanting sinag hanggang sa naging pure white effulgence, isang nakasisilaw na liwanag na hindi mula sa araw kundi sa Brahma-jyoti. Paglampas nila sa mga planeta, narating nila ang Brahma-jyoti, ang walang hanggang liwanag ng espiritual na langit. Isa itong dagat na purong kamalayan, kung saan walang anino, anyo o hangganan. Ngunit si Krishna ay hindi basta nilalang ng liwanag. Siya ang pinanggagalingan ng liwanag na iyon. At dahil dito, kaya niyang lampasan ang Brahma-jyoti at tumungo sa espiritual na planeta sa loob ng walang hanggang kaharian ng Vaikunta.
Paglampas sa Brahmajyoti, nakita ni Arjuna ang isang mundo na hindi niya kailanman naisip. Ang lupa ay gawa sa Chintamani, bato ng kagustuhan. Ang mga puno ay Kamadhenu o namumunga ayon sa iniisip ng sinuman. Ang hangin ay puspos ng mantra. Ang bawat nilalang ay may 4 na braso, may korona at walang kasamaan o kamatayan. Doon nila nakita si Mahavishnu nakahiga sa Ocean of Cause, Karana Ocean. Sa ibabaw ng Sesanaga, isang dambuhalang ahas na may 1,000 ulo. Si Mahavishnu ay may 4 na braso. May Kriya Loka, Disk, Conch, Lotus at Mace. At may mukha ng walang hanggang kapayapaan. Sa kanyang paghinga, lumidikha siya ng mga universo. Sa bawat paghinga, daang-daang kalawakan ang lumilitaw at naglalaho. Pagdating doon, sinalubong sila ng daang-daang tagapaglingkod na may kulay asul na balat at 4 na braso, at iniharap sila kay Sri Mahavishnu. Sa harap ng liwanag ng kanyang anyo, si Arjuna ay yumuko at si Krishna ay ngumiti. Sinabi ni Mahavishnu, "Kinuha ko ang mga anak ng Brahmana upang makita ko kayong dalawa, si Narayan at Nara, na aking walang hanggang expansion." At inkarnasyon. Ako'y nagagalak ngayon. Narito ang mga anak ng Brahmana. Maari na silang bumalik. Bumalik sina Krishna at Arjuna, dala ang lahat ng sanggol na nawala mula sa Brahmana. Ang mga ito ay ligtas, walang sugat, at tila hindi man lang nawawala. Ang Brahmana ay nagalak at ang buong bayan ay nagpista. Ngunit higit sa lahat, si Arjuna ay natuto ng isang mahalagang aral, na kahit gaano siya kagaling at kalakas, may mga bagay na lampas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos lang, si Krishna, ang may ganap na kontrol. Haribol.